Bukod sa magaling na theater, TV at film actor, pinasok na rin ni John Arcilla ang pagiging game show host na matagal na pala niyang pangarap. Paano nga ba siya napili at gaano ka-excited si John sa show? Panoorin po natin ito. Want to give the televiewers something new, di ba, bago sa ano. At si John kilalang-kilala bilang magaling na aktor, magaling na kontrabida. Pero hindi, dito sa spin ko, makikita niyo yung other side naman ni John, di ba? Yung masayang side, kumakanta, sumasayaw. Yun yung ino-offer ng show. Well, actually, from the very beginning kasi my family is really fond of watching game shows, no? Wala kami sa bata pa ako, yung panahon pa nila Bob Barker sa The Price is Right. Tapos naging si Drew Carey, no? Nagkaroon na ng mga Jeopardy, nagkaroon na ng Are You Better Than the Hello. Okay, Are You Smarter Than Fifth Grade, something like that. And then actually bago si Steve Harvey, nagkaroon pa ng Richard Dawson, bago pa Richard Dawson, after Richard Dawson, nagkaroon pa ng John Harley, bago si Steve Harvey. So, talagang dun yung entertainment para sa bahay. No? So, never kong na-imagine na magiging host ako. Although, gustong-gusto ko yung trabaho nila. Sabi ko, nakaka-break kasi dun sa klase ng trabaho ko bilang aktor, na hindi ko iniisip na may main host pala ako. And, total, sabi ko rin naman, parang hindi ko talaga siya pinapangarap, pero naisip ko na parang gusto kong maging. So parang naka-jackpot ako dito. But, ang tawag nga kay John of all trades. Kasi lahat na pinapasok niya, at bawat pasukin naman niya, mahusay niyang nagagampanan. Kaya sa TV, sa pelikula, o ngayon game show host pa, pinagkatiwalaan siya ng TV5. Ito ang first time na nag-host siya ng isang game show, di ba? Nanalo ka ba? Ay, sumali ka ba? Hindi ako nanalo, naglalagay sa press con. Pero eto nga, masaya. Ang sabi ni John, parang ina-idol niya sina Christopher De Leon, lahat ng host, Who Wants to Be a Millionaire. Eto si Christopher De Leon. Si Edu Manzano, si Luis. So, parang nung sinabi niya, kaya niya tinanggap itong Spingo, dahil gusto niya yung actor na kagaya nila Edu, ni Christopher, at saka ni, sino po isa? Big Soto. Sinubukan din nila na bilang actor, ay sinubukan din nila mag-host. Diba? Kaya sabi niya, ito naging influence para subukan niya rin yung pag-host. At gusto nga niya na sana ma-guess niya yung mga yon para maglaro sa Spingo. Correct, diba? Pero ang sabi pa niya, friend, ang hirap daw talaga yung taping niya kasi sa loob ng isang araw ng taping, alam mo, napaka-busy naman kasi niya. 3 episode. Sa isang araw kasi dapat talaga tuhog-tuhog, di ba? Saka laki ng premyo, ha? Correct. Pero nakiusap siya, parang awan niyo na po, huwag naman po tatlo. At saka meron pang may producer na nagpaplano na magkaroon siya ng big concert. Kasi singer din siya. Singer. Diba? Baka next year na yun. May sabi mo, Jack of all trades, Master of all trades. Master of everything nga. Master of everything. Siya si Mr. Everything. Mr. Everything. Grabe na! Gawin na kaya natin singing Pero si John Arcilla, di ba, sabi niya ayaw niyang 3 episode kasi kinabukasan may yung boses niya din. Yung boses daw niya. Saan mo siya gusto? Kasi saan mo siya pinapanood? Saan mo siya gusto? Acting. Saan? Friend. Sa Dirty Linen. Diba ang galing-galing niya? Pero ang galing-galing niya. Pero ang manonominate siya. Pero doon ako sa Dirty Linen talaga nagtataka. Nakalabas kaya sila doon sa underground? Di ba napanood mo yun? Wala nga, hindi sila nakalabas. Hindi Tapos nanginginig si Janice de Belen. Hindi may part yun, ibig sabihin. Wala nang saysayan, wala nang yan, wala nang very dyan. Magbubukas. Kasi nandun sa ilalim ng lupa ang lahat ng kayamanan nila. Doon nila tinatago. Sabi naman ni John Arcilla doon, wala tayong problema, marami tayong kayamanan. Ganun talaga. Sabi naman ni Janice, wala nang yan, wala nang saysay yan. Paano tayo makalabas dito? Paano natin mag-gabi? Wala. Sabi niya wala. Sabi naman niya, wala sa damit. O yun na naman, pinasa ko na naman ang idol mo. Nasa puso. Akala mo lang wala. Pero walang himala. Sabi ni Ay, Ate Gail, walang himala. Ako, Barisel. O, gawin mo yung walang himala. Walang himala! Ang mga tao nagbibigay ng himala! Utang na loob! Anyway, sabi niya,